Puntahan natin ang hanging bridge. Tara. Yan. May area pa naman siya na okay. Okay ang madadaanan niya. Grabe, sobrang lamig dito. Yung mga bakawan na ganito kalalaki is almost 15 years na yan. Kapag pinutol mo yan, hindi lang tao ang maapektuhan. Lahat ng species na naninirahan dyan sa ilalim is para mo na rin silang pinatay. Ganda. Problema, putol na ang wasak na yung bridge nila. Pero i-try natin puntahan, may makakapitan pa naman para makita natin yung dulo. Ito kasi dati is okay pa naman to daanan. Project kasi ito siya ng non-government organization. Pinatayo nila to, pero ngayon parang napabayaan na nila. Ang hirap po. Ang taas niyan. Grabe. Try natin na puntahan yung dulo kung kaya pa. Siguro hanggang dito na lang tayo. Talagang mahirap na. Check natin dito sa unahan. Parang wala na. Delikado na ang daanan kasi. Hindi kagaya nung last year na puntahan ko to. Pwede pa talaga siyang daanan hanggang doon sa pinakadulo. Pero ngayon, sirang-sira na. Ito talaga yung gustong-gusto kong puntahan eh. Yung mga ganitong lugar kasi alam nyo, sa syudad masyadong maingay. Hindi katulad dito na tahimik, tapos mga huni lang sa ibon ang maririnig mo. Ay, yun, may nakita ako. Ayun yung kanilang similya. Yan yung similya ng bakawan na tinatanim nila. Yan. Sana muling maayos tong hanging bridge para mas makita pa ng iba yung lugar talaga na maganda talagang lugar. Grabe, mahirap ng daanan to. Nakakalungkot lang dito yung mga basura. Yan, daming basura oh. Sana maging responsable naman sana ang mga tao na huwag nilang itapon ang mga basura dito sa malapit sa bakawan, para sa susunod na henerasyon may makita pa sila na ganito kagaganda na ang hirap daanan. Babalik na tayo sa baba. Titingnan natin yung mga tinanim ng LGU at saka ng mga private sector ng mga bakawan.